Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa kalusugan ng ating minamahal na Tatay Digong. Alam ko marami sa atin ang nagdarasal sa kalusugan ni Tatay Digong. Ako, yan ang aking worry, yung nangyari sa kanya dahil 80 years old na siya. Kung hindi maiwasan yung stress o mag-give up siya, nako, itong nangyari sa kanya lalong ang kanyang health lalong bababa dahil birin mo naman may preso ka, dati kang presidente, tapos mapalayo ka sa pamilya. Pag mahina ang loob ng isang tao na yung kanyang kalagayan ni Tatay Digong, number one magsuffer ang kanyang health. Kaya ako personally, ang aking dasal, kalusugan niya. And I believe, kayo rin, marami ang nagdarasal sa kalusugan ng ating Pangulo. Ito, answered prayers. Gumaganda ang kalusugan ng Pangulong Duterte. Si Ma'am Hanilet Abansinya sa interview sa kanya ni Attorney Roque, sinabi niya, God is doing amazing things sa kalusugan ni PRRD. Hindi lang niya may detalye, but the way na nagsasalita si Ma'am Hanilet na maligaya, so confident, na nagpapasalamat sa Ginoo. Ito na, answered prayer. Ito, pakinggan natin si Ma'am Hanilet, ha? Mga lawyers, komedyante pa rin daw, nakikipagbiroan sa kanila. At saka, ang masasabi ko lang about sa health niya, may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. Hindi ko na lang may detalye sa inyo, pero up to now, I find it so amazing how God has been at work. His hand is really at work. Maniwala kayo. That's why, nung last time na nandito ako, gusto ko nga isa-isa mag-share ng prayers. Yun din ang gusto ko. Every time na napupunta kayo dito, sana dasal. At sa kanila, wala talagang magawa ang, walang imposible sa Panginoon. Amen. Amen. Ulitin natin, ha? Sabi nila, miskin na yung mga lawyers. Ulit. Komedyante pa rin daw, nakikipagbiroan sa kanila. At saka, ang masasabi ko lang about sa health niya, may ginagawa ang Panginoon. Alam ko, may ginagawa ang Panginoon. Hindi ko na lang may detalye sa inyo, pero up to now, I find it so amazing how God has been at work. His hand is really at work. Maniwala kayo. That's why, nung last time na nandito ako, gusto ko nga isa-isa mag-share ng prayer. Okay, tungkol sa health na yan, ano? Narinig ko minsan si BP Inday Sara nung nandyan pa siya, nag-discuss siya tungkol sa health ng Pangulo na there is something na parang kailangan ng gamot ng Pangulong Duterte. Sabi daw ng doktor na no. Ayaw, yung doktor na naka-assign kay PRRD, ayaw niyang bigyan ng gamot. Doon ko naintindihan, iba ang approach ng mga Europeans sa health. Hindi yung palaging tabletas. Tayo kasi, kung may nararamdaman, tableta agad. Ako nung una, sipon lang, konting sipon, konting ubo, antibiotics na ang aking bibili na yan, mag-antibiotics na ako. Nako, lalong nasira ang health ko nung ganun ang lifestyle ko, yung palaging gamot. Yung aking mga apo, yung aking daughter-in-law, maganda yung approach niya. Hanggat maaari, ayaw niyang bigyan ng gamot yung mga anak niya. Pabayaan lang niya yung immune system na lalaban sa gamot. At alam ko, ganito ang approach nila sa Netherlands. Last recourse na lang yung gamot. At dahil sa kakaibang approach ng doktor ni Tatay Digong, I believe, gumaganda ang health ni Tatay Digong. Di ba amazing?
kung nandito siya sa Pilipinas, maraming stress. Doon, tingin ko is just a matter of acceptance. Once nga tinanggap mo na yung kalagayan mo at ipinasakamay mo na sa Diyos, everything will be okay. At narinig ko si VP Sara, sinabi niya na ipinasakamay na daw ni Tatay Digong ang kanyang kalagayan sa Diyos. Acceptance. So, let God work sa buhay mo. Pag tinanggap mo yung nangyari, then magkakaroon ka ng peace of mind. Kaya, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ito na, Romans 8:28. Romans 8:28, ito nangyari sa ating tatay. Na ikulong siya, instead na malumoral siya, kailang hindi. Lalong gumaganda ang kanyang kalagayan. Tingnan nyo, pati sa politika sa Pilipinas. Nung ikinulong siya dyan, na lalong tumaas ang ratings ni VP Sara. Lalong lumakas ang chances ng PDP laban na kasi umangat ang mga ratings ng mga PDP laban bets mula nung ikinulong siya. So, di ba ang ganda? Ito, magbasa lang ako sa mga comments, ano? Christine Taduran, sabi niya, makikita sa mukha ni Ma'am Hanilet na okay ang kalusugan ni Tatay Digong. Ang lahat ng papuri nasa Panginoon. Thank you, Lord. Kita mo yung mukha ni Mama nila, talagang relax. Naka-smile pa siya. Kasi kung hindi maganda ang kalagayan ng Pangulo, makikita mo sa mukha, depressed. Kailang hindi. Yung aura ng mukha, kahit si Kitty, ganun din. Happy-happy sila. Okay, ang tatay. Ilonggo TikTok, sabi niya, God is good, may plan si Lord. Soon, makauwi na si Tatay D. Aileen Miranda, ma-stress tuluyan dito sa Pilipinas. Ikaw ba naman, bunga? Oh. Grabing stress sa Pilipinas. Doon, less stress. Ed Carlos Cabrera, tama ka, may ginagawa na ang Panginoon. Yan. Makakalabas din siya. Glory, God, to God be the glory. So, hintayin na lang natin. Relax lang tayo. Sabi nga ng tatay natin, may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel nito is tinutulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mugyero, muna ang una niyang balay, o karon ako silang bisitaon. Ayo! Mayong mudto! Nagunsa man mo diya? Tindog. Patulog mo bata? Patulog. Oo. So muna ni ang karaan ninyo nga balay. Muna. Ang natag sa inyo nga yero, nakapatukod na mo. Patugod namin. So karon natong bisitaon. Karon mo na ni ang gipatukod ni kuya nga balay sa nahatag sa iya nga yero. Nindot namang day kayo yung ato po. Nakapatindog na bagong balay. Karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga sen lansang pako plensin og karon nakapatukod na mo og balay og nindot na karon ang inyong atop. Unsa inyong maistorya? Unsa inyong maistorya? Salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video. Ug salamat ug sa Ginoo nga tagan mi og sen. So nakapatukod gyud mi di na gid ni ulanan. Dili makatukod kun dili sa kalisod kung wala mi natagaan og sen nga kuan na inabang. Tungod sa mga abuyan di gyud mi makabalay o wala ang ayuda. Salamat gyud sa Ginoo nga natagan niyo sin o bensin. Gusto ko na mo nga magpadayon ni ang kuan kaning inaban. So di na gid mi kuan ani og makabalay na di na mi ulanan.
Salamat. Dako gini mapagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat kayo ate kuya. Oo. Muna ni ang ilang balay, suda ko ang ilang pagpasalamat sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video.